Ginawang battery-gram na mga release ng isang pickup truck sa labas ng Presidential Palace sa Mexico City. Winasak nila ang pintuan ng palasyo. Binasag ang mga bintana at nag-vandalize sa harapan. Pinapanagot nila ang gobyerno sa pagkawala ng mahigit 40 college student noong pang 2014. Nag-tear gas at barikada ang mga otoridad para hindi mapasok ang palasyo. Kumalma rin ang sitwasyon kalaunan at nangyari ang gulo habang nagpe-press conference sa loob si Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador. Anya, patuloy na inimbestigahan ng gobyerno ang kaso. Panibago na namang mass shooting sa Amerika kung saan estudyante ang mga target. 8 ang sugatan sa pamamaril sa Pennsylvania. Pasakay ng bus sa mga high school student na sa edad 15 hanggang 17 nang mangyari ang pamamaril. Ang isang biktima, kritikal ang lagay sa ospital, habang stable na ang lagay ng iba pang nabaril. Nangyari ang pamamaril malapit sa isang bus station sa Philadelphia. 30 beses nagpaputok ang 3 gunman na nakasuot ng hoodie at maskara. Pinaghahanap pa sila at inaalam din kung may kinalaman ito sa nangyaring pamamaril noong Lunes kung saan 3 ang nasaktan. May bagong bundle of joy ang Wonder Woman star na si Gal Gadot. At ang global recognition ng singer-actress na si Sarah Geronimo. Ating saksiyan. From OPM to global music, ang kalibre ni Sarah Geronimo. Donning a pink Michael Cinco gown, tinanggap niya ang Global Force Award sa Billboard Women in Music Awards. Sa red carpet interview, sinabi ni Sarah G na unexpected at malaking responsibilidad daw na maging kauna-unahang Filipina recipient ng parangal at magkaroon ng influence sa global music. May shoutout pa siya kay Mommy Divine na tinawag niyang hero. Inalay niya rin ang award sa ibang Pinoy dreamers. Proud husband naman si Black Rider star Mateo Guiducelli. Nakasama niya sa ceremony sa Hollywood. Iginawad naman ang Icon Award kay Kylie Minogue habang Woman of the Year ang Colombian singer na si Karol G. Binigyang parangal din ang K-pop group na New Jeans at si Charlie XCX. Walang kupas ang regal elegance ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa pagsalang sa GMA Integrated News Interviews. Ano ba ang kanyang definition of beauty? Beauty, kapag alam mong mahalin yung mga tao na wala kang hinging kapalit. Angat din ang kanyang maturity as a wife, mom, and career woman. Nanamanan niya raw sa kanyang Lola Francisca na magdiriwang ng 95th birthday. Actually, sa lahat ng motto ko yata sa buhay, sa kanya nang galing. Kaya talagang pasasalamat ko kay nanay kung paano niya talaga ako pinalaki ng maayos. Dumalaw sa burol ni veteran actress Jacqueline Jose, sina star for all seasons, Vilma Santos Recto, Film Development Council of the Philippines Chair, Tirso Cruz III, Senator Robin Padilla, Boots Anson Rodrigo, Lito Pimentel, Maricel Soriano, at Max Collins. Hindi mo nga matatawaran like yung a talent like her doesn't come every day. Yun yung tinatawag namin na gift. Si Jane or si Jacqueline Jose, gift siya ni Lord sa industry. Lastly, salute, Jane. Inalala rin ng ilang sparkle artists ang fond memories nila kasama ang kanilang Tita Jane. Ang dami po niya mga advice sa akin, mga tips sa akin para magtagal sa industriyang to. Ang dami niyang mga ad-lib na talagang hindi ko napigilang tumawa. Tapos hindi na lang nakat kasi ang ganda nung pagkakabato ni Miss Jacqueline. It's baby girl number 4 for Gal Gadot. Bagamat hindi raw naging madali ang kanyang pagbubuntis, buong sayang winelcome ni Wonder Woman ang kanyang baby girl na si Ori o My Light sa kanyang wikang Hebrew sa Israel. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago ang inyong saksi. Bumulusok pababa ng bundok sa France ang malalaking tipak ng yelo at niebe.
Naroon sa French Alps ang 6 na skiers nang mangyari ang avalanche. Sa kabutihang palad, hindi sila natabunan. Ayon sa ski instructor na nagbi-video, wala namang naiulat na nasaktan sa nangyari. Dinarayo ang makukulay na tulips sa lalawigan ng Basilan. Atraksyon sa Lamitan City Eco Park, ang Tulip Garden na may 30,000 tulips. Pero sino ang mag-aakala na ang naggagandahang tulips na ito gawa pala sa mga recycled bottle? Mula yan sa Solid Waste Management Program ng Lamitan City LGU dahil napansin nilang dumarami ang plastic bottles sa lugar. Kaya taong 2019, binuksan nila ang Tulip Garden sa publiko. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Zabio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.